Isang magandang araw, isang magandang buhay, isang naman pong makabuluhan na edisyon ang inyo pong matutunghayan at mapapanood dito po sa Balitang Northern Luzon. At ako po ang inyong lingkod, nag-iisa walang iba, Tita Ara Cutter, the one and only Ikit ng Bayan. At makakasalamuha po natin ang isa pong Baguio vendor dito po sa lungsod ng Baguio. At ating pong aalamin kung ano-ano po ang kanilang sagot sa ating katanungan na talaga naman pong tumatalakay sa boses ng palengke, ang public market para sa lahat. At makakasalamuha po natin walang iba kundi si Ma'am Sofia. Ma'am Sofia, magandang araw po. Batiin po natin lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayong araw na ito. Magandang hapon sa lahat ng viewer at sa lahat ng nakikinig sa Balitang Northern Luzon. Malaking karangalan po na ako'y naanyayahan dito para may hiwatig kung anuman ang hinaing ng mga vendors at saka part din po ng mga market goers. Magandang hapon sa ating lahat at more power po sa Balitang Amyanan Northern Luzon na silang may boses para sa masa. Ma'am, siguro madako na tayo dun po sa question and answer na kung saan ito po yung tinatawag namin na yes or no at bakit. Okay po? So, syempre, alam naman po natin na lahat po ng bagay ay meron pong kasagutan sa aming pong mga katanungan. Yes, okay. So, heto po. Unang tanong po sa inyo. Okay po ba sa inyo na lahat ng unsolicited proposal para sa development ng palengke ay dadaan muna ngayon sa PPP Center for Review? Kasi alam naman po natin lahat na may bago na pong batas na amend po ang Public-Private Partnership Code. Pinirmahan po ito ng ating Presidente Bongbong Marcos noong December 5. At nag-take effect po ito noong December 23. At ang IRR ay lalabas po itong March 23. Kaya naman ma'am, sa inyo po ba okay sa inyo yon? Yung pong dadaan muna po sa PPP Center, lahat po ng unsolicited proposal ngayon ng gustong mag-redevelop ng palengke. Yes or no at bakit? Opo, napakaganda po na dadaan po talaga sa PPP Center. PPP Center, lalong-lalo na po at napirmahan po ang ating kagalang-galang na Pangulo. Dahil po nung previous, parang nagmamadali ang city para sa development program ng market ng Baguio. Ngayon, nabago po lahat, napakaganda po dahil dadaan po sa kanila ngayon. May boses na rin po ng na-revise po lahat ng gusto mangyari ng mayor. Kaya nagpapasalamat po kami sa bagong batas na ipinatupad ng ating Pangulong Marcos. Parang nakikita niyo po ba dyan yung transparency? Ganun po ba? Opo, ma'am. Napakaganda po dahil mayroong mutual nasa maganda po yun dahil magkakaroon po ng yung boses din natin ng mga tao na hindi lang sila ang nagde-decide for the development ng city. Kailangan din nilang opinion ng market goer as well as the vendors. Yes. I see, I understand. Yes. Okay. Ma'am, sa ngayon po, hindi na po talaga natin mapipigilan ang redevelopment sa palengke sapagkat marami pong nagsasabi na papanahon na. Kaya naman, sang-ayon po ba kayo na pansamantalang ma-relocate daw kayo ng mga Baguio vendors sa slaughter, sa magsaysay, sa bibak, at mga satellite na gagawin ng city? Sang-ayon po ba kayo? Yes or no at bakit? Sa tingin ko po, ma'am, hindi ako mag-yes or no kasi at dito lang ako sa gitna. Kasi po, ma'am, ang development naman ng market hindi minsanan face-to-face yan sa tutulang. Yes. Ngayon, kung ang mangyayari sana, okay, i-relocate nila yung, phase 1. Yun na yung dapat may-relocate muna in the market. Kasi marami naman pong space dyan na pwede naman palagyan ang mga vendors na hindi na aalisin within the market area. Kasi mahiwa-hiwalay kami. At saka isa pa, ma'am, malayo na yung relocation kung sakali Kung ikaw ang market goer, siyempre pupunta ka sa mas convenient na magmamarket ka na, hindi ka nalalayo. Halimbawa kung sa slaughter, o how far naman sa slaughter hanggang dito sa city market na mayroon kang sasakyan, diba? It's not convenient for us as market goer kung sakali. O kung kami naman mga vendor, dito sila magbabagsak sa city ay dito sa market center. Tapos dadalhin namin kung saan relocation. And that is another cost of goods. Siyempre magpapatong na naman uli kami ng price. Ay, so, mas tataas siyempre, yung inyo pong presyo ng paninda dahil po doon. Additional cost, di ba? I get it. It's better na kung face-to-face, face by face, ang gagawin nilang
pag-renovate, one thing for sure, yung phase 1, ma-accommodate within the market din naman. Diba? At saka hindi naman nila pwede kaming galawin lahat siguro naman na minsanan dahil hindi naman minsanan ang pagde-develop nila. One thing for sure. Ma'am, meron po kaming pangatlong na tanong sa inyo Yes, ma'am. para sa ating yes or no. Siguro po, nabalitaan nyo na, no? Na meron pong mga iba't ibang pribadong entitiya, kumpanya, mga malalaking tao, ang gusto pong mag-develop sa palengke. Nariyan na po na may nagsabi na SM. Kayo ho ba, sang-ayon po ba kayo na si SM ang magre-develop ng palengke? Yes or no, at bakit? No, ma'am, kasi sangayon kami sa Market Development Program. Okay. But in fact, I think hindi kami papayag sa SM kasi we know naman that the city have the capability to develop the market itself. Kasi one thing for sure, I think we are also number 2 or number 3 income contributor with the city because we pay taxes naman. At saka ang population namin is big enough to contribute for the income of the cities, which is kung kami ay kung ang market development is done by the city itself, eh syempre we're a big contributor also. Isn't it, ma'am? Naman. Tsaka isa pa, ito hindi ko inaalis sa isipan ko na sinabi po ng ating congressman nung siya ay nangangampanya na the city has the capability to develop the market, not private entities. Kasi kung magkukulang man, there are some foreign aid na pwedeng hiraman without any interest. So, hindi kami maniniwala, ma'am, na hindi kaya ng city. They have, really. Tsaka, they should prioritize the market. Kasi nga, ito ang center ng business natin eh. Pag maganda ang market, di syempre maraming turista. Opo. But not to the extent na kailangan natin ipa-develop sa private entities. Isn't it, ma'am? Kaya, kami, gusto namin ang magandang palengke. Sino ba ang taga-palengke at nabibili sa palengke na makakita ng hindi magandang market? True. But we're aiming that it should be the government of Baguio will be the one to develop, not inviting other entities because we know we have the capability to develop. Kung kayo man ang kanilang katuwang at mga foreign aid man ang inyong katuwang, Yes, ma'am. meron din naman po tayong mga bangko Yes, ma'am. na handa pong tumulong. Oo. Okay. Tama po yun, ma'am. Alright. Ma'am, ito po. Kung ganun ho pala, naniniwala po ba tayo sa di umano ay 70% ang para sa city at 30% lamang daw di umano ang kukunin na return of investment ng SM. Ito po ay ayon sa napag-usapan riyan po sa summit noong October 5, 2023. Natatandaan niyo po ba yan? Yes, Doon po ma'am. sa Convention Center. Yes, ma'am. I was there also. Alam niyo po yan. Yeah. So, narinig niyo po yun. Kayo ho ba, na vendor po ng lungsod ng Baguio, naniniwala po ba kayo doon? Yes or no, at bakit? Ay, no, ma'am, kasi logic lang yan. Kasi no, ma'am, it's true that 70% owned by will be owned by the city and 30% will be owned by the SM. Daw quoted po. Pero, ang 70% is 40% is ang parking lot. Okay, Ang parking lot is to be managed by SM. So, what is? Ayun po ang nalaman po namin sa reliable source din. Ngayon, asan na po yung 70%? Kung yung 40% na yun is parking lot and then to be managed by SM. So, we are doubt that 70 and 30 will be fair enough na ganun ang mangyayari. Kasi, doon na lang sa 40%, 30% din lang naiwan sa city, di ba? Tsaka yung ROI nila, siyempre, hanap sila ng way para maibalik nila yung ROI nila, di ba? Sa bagay. Yes. Negosyante ka, ma'am. Kaya alam mo yan. Yes, ma'am. Kahit sino naman na gugis ng puhunan para dyan, hindi naman gagawa ng paraan para makabalik din yung capital na in-invest din, di ba, ma'am? Ganun lang naman po yun. Ayoko naman din pong malugi. Yes, kahit naman sino negosyante, ayaw niyang malugi. Ayoko din naman pong mawalan. Ano yung nagpamigay lang ako? Ng pera. Charity, gano'n? Yes, ma'am. Kaya, Sa bagay, oo. naman po. Kung charity nga naman, madam, paano yun? Yun nga, yung susunod na katanungan namin dito dahil sa ating yes or no, naniniwala po ba kayo na di umano ay
ang SM na ang magde-develop ng palengke kung sakali man, ay naniniwala daw po ba kayo na sinabi di umano ng SM na ang pag-develop nila sa palengke ay hindi profit, pero tulong for the city. In short, kumbaga, legacy. Hindi ma'am eh. Sino ba ang mag-i-invest ng billions tapos sasabihin mo, charity or legacy? Oh, I doubt ma'am for that. Kasi, hindi naman tayo pinanganak kahapon eh, di ba? Iisipin din natin yun eh. Ikaw, magbibitaw ka ng billion or not only million, it's billion. Saan mo dadamputin yun? Kung ibibigay mo charity or just build up for a legacy? Hindi po ako naniniwala dun ma'am. Small businessman kami pero we can give charity in behalf na kaya namin, yung hanggang kaya lang namin ibigay. Not to the extent na almost all your assets. If I doubt kung ang SM is talagang kwan sila, philanthropies na they're giving billions. Di ba ma'am? Pero sa ako, in my own opinion, hindi ako maniniwala doon na for legacy. No? You have to invest and you gain profits. And you expect for your ROI. Ma'am, dahil po ba million po ang pinag-uusapan? Kaya po ba ganon? Siyempre naman. Tsaka, we don't know. Baka for ano lang, or just only a convincing power just to gain the sympathy of the vendors. Isn't it? Also, I doubt if that's a legacy or what. Oh, who will suffer after that na? Siyempre, of course, the vendors. Kasi they're the one to use it and something and one thing more. If they cannot afford of what the goodwill or what, so they can give to big businessmen, isn't it? That's the logical rate, ma'am. Really. Nasa sa inyo po yan, yes, mga tagapanood at aming mga tagapakinig. Ano ho ba ang sa tingin ninyo? Profit ho ba or legacy? At dahil dyan, ito naman po ang susunod naming katanungan, naniniwala po ba kayo na hindi di umano mall system ang ipapatayo na building sa palengke? Yes or no at bakit? Hindi po. Hindi ako naniniwala na hindi mall system ang gagawin nila. Pangalan na nga lang, SM Mall. Oh, the word SM Mall, anong ibig mong sabihin? No? It's mall, really. At saka, you know that SM, it is a, we cannot tell na, yun lang sabi ko, we cannot tell na kung ano ang price namin ng market na affordable for the masses, ganun pa rin magiging price. After mall, after SM will be the one to develop. Kasi, I doubt na be the one to control it, no? Control yung alin po? Control ang pricing namin dyan sa loob. Asan na yung public market na pwedeng tumawad or what? All we know, ang SM or mall is may mga barcode dyan. Control lahat ang prices. May standard. Yes, may standard dyan. Paano lang yung plan na bibili namin na pang-bargain, pang-masa, 10 pisong saluyo. Pumunta ka sa mall, napakaliit is 50 pesos, 30 pesos sa saluyo. Asan na yung tumpok namin na 10 pesos lang na talong o okra na kayang bilhin ng maliliit na tao para sa isang haingan sa pamilya. At saka napansin ko yung mga single po, minsan na binibili lang po nila ay isang talong, isang ampalaya. So, 10 pesos na sitaw. Ganun po. Yes, so, parang kumbaga tingi-tingi. Yes. Pero nakabuo na sila ng isang ulam. Yes, ma'am. In amount of 50 pesos. Ayun. Pwede kasi yung ganun, yes, no? Tingi-tingi na tawag natin. Pero, I doubt na pagdating ng ganyan, may mga ganun pa. Di ba, ma'am? Kasi, hindi mo sasabihin hindi mo mall system yun. Kasi, the word na lang, SM, mall. Ando na yung concept ng tao yun eh. Mahal to. Diba? Kayo po ba, ma'am, naniniwala po ba kayo na iba ang magmamanage sa palengke at SM lamang po ang siya namang magmamanage sa kanilang building? Pero syempre, sa kabuuan, sila po yung magde-develop ng palengke. Yun po kasi yung nalaman namin city pa rin daw po ang siyang magmamanage sa sarili nitong building at ang SM naman po ang siyang magmamanage sa kanilang building dito po sa redevelopment ng palengke. Naniniwala po ba kayo doon? Yes or no at bakit? Hindi nga, ma'am. Kasi nga, from now on, ang sinasabi nga ng city, it will be the city still.
to manage the portion wherein given to the city by SM. Okay. Now, ang SM is, ang pakikialaman lang daw is yung portion na para sa kanila. Ang ano namin, ang mindset naman namin na taga-market, naniniwala ba kami na ang SM hindi ima-manage the whole building? Dapat na siya ang nag-develop. O kung meron kaming black and white, Ayun. ang ipapakita ng city sa amin na makikimuha kami, nasasabihin niya silang mamanage. Maybe 80%, not totally. Maniniwala kayo. Maniniwala kami. 80% no. 20% lang po kami sa portion na yes. Although ako, I'm not representing only myself. Maybe the co-vendors may understand me that I'm representing the whole vendors itself. Kasi ma'am, ako, hindi naman sa pagkaano, nakapag-aral na ako na anak ko, lahat na naka-stable na. Pero I'm thinking for the future of The next generation. next generation na andyan sa palengke. Na sila po, diyan kami kumakain, diyan kami kumukuha ng pagkain namin, diyan kami kumukuha ng pambayad ng city services, diyan kami kumukuha ng pagpapaaral namin ng mga anak namin, although tapos na yung mga anak ko, paano naman yung ibang vendors na nag-uumpisa pa lang? Ano naman ang magiging kinabukasan ng kanilang mga anak, ma'am? Kasi ma'am, nakakaawa sila. Kasi, ano mo ba na may mga vendors pa dyan, danadala ang maliliit na anak, bit-bit. May isang kinakaawaan ko at saludo ako sa kanya sa tabi ko na 3 ang anak, single parent pa siya. Kasi ma'am, totoo itong sinasabi ko. Alam mo kung may magagawa lang ako, sabi ko nga sa'yo, saludo naman ako sa babae ko. Danadala niya ang mga anak niya dyan. Ay, ito magiging SM yun, paano? Mamimigdi pa ba nila yung mga anak nila? Sa loob ng palengke na yun, di ba ma'am? Asan na yung ano? Asan na yung mga bata naglalaro rin dyan? May mga bata rin na dyan sa likod namin naglalaro. May mga anak na nadala-dala nila sa palengke. Kawawa naman sila. Hindi naman iniisip namin eh. Hindi na yung sarili namin eh. Para na doon sa mga ibang vendors na nag-i-start pa rin na hindi pa rin nakapatapos ng kanilang mga anak. Kawawa sila talaga, ma'am. Ma'am, nabalitaan po namin ang pagtaas po di umano ng ating tax na binabayaran dito po sa lungsod ng Baguio. At syempre, isa po kayo sa maraming negosyante ang siyang naapektuhan. Nagbayad po kayo ng inyong business tax, iba't ibang klase ng tax permits sa ating gobyerno. Ano pong masasabi niyo dito? Ma'am, alam mo, that's a big question talaga in our minds as vendors. Kasi ma'am, last year, ang mga permits na namin is 5,000 to 6,000, sabihin mo na lang. Pero ngayon, may 10,000 plus, may 8,000 plus, may 7,000 plus, which is the sizes of the stall is in uniform. But the size only is 0.60 meters by 1.5 meter, but that 1.5 meter back to back is being divided by the two. So, ang magiging measurement yan talaga legally, yung 0.6 meter by 7.5 kasi hati kami sa likod. Okay, is it worth naman po ba yung ibinayad namin doon sa sizing? And what is the basis of their assessment? Na ganun na hindi uniform din ang permits namin, which is we raised up that one to Councilor Yangot. Last time we have our induction. And then, pare-parehas lang ang sukat eh. Ano ba ang difference ng 10,000 sa 7,000? The fact that we're using the same size of stall. Is it worth naman ba yung ibinayad namin doon sa stall na binigay sa amin? Naintindihan ko po. Yes, ma'am. Pero dahil po ba ito, dahil sa iba po ang inyong paninda doon po sa iba? No, ma'am, we are zoning talaga. Pero ang inaano namin, kung magkakaroon man ng ganun, halimbawa ma'am, yung side, yung area na naandun sa frontage of course, sila ang bunga, di ba? Maraming tao. Okay lang sana eh. Kung kami nasa likod dapat sana, hindi naman sana may discount or what? Kung ano magiging basis nila. Which is, hindi namin alam. Kasi, nag-ask din kami kay Councilor Yangot. Ang sabi niya is, hindi naman daw dumaan sa kanila yung approval na magtataas ng taxes. Imagine, mama, sa totoo lang, yung dati namin cedula na 450, now is 900. Yung garbage namin na 750, now is 1.2. Yung dati namin market, ito dito sa certificate dito, sa may, market office dito, is only 50 pesos ang binabayan namin doon sa certificate. Now is 100. Now, the barangay clearance in the barangay affair is only 50 pesos. Now is 100 also. Also, kung kailan pa kami nasunog, ma'am, na ganun na ang naging size ng paninda na pagtitindahan namin, doon pa sila nag-jump. Into? More than half. Times 2, more than times 2.
Yes, ma'am. Lalo na po dito sa may isdaan, sa may karne. Maraming umiiyak dan po, ma'am. Sa taas ng binabayaran namin kwan. O tapos may sabi pa nga, tataas pa sa next year yan. Oh my God, paano ba yan? Paano yung sasabihin nila, ma'am, na mayroong nagsasabi daw na from the market office or what, na daw, na kumikita kami ng 3,000 a day, which is wrong. Hindi nga kami makapag-sales ng 3,000 a day. Sales yun, ma'am, ang gross. Ang pinakamataas na lang namin dyan, na gross namin maybe is 1,500, 1,000, like that. Pero more than 3,000, no? God knows where. Ganun kahirap doon, lalo na sa bandang likod. May nasisiro pa dyan, ma'am, sa tutulang. Lalo nung katatapos na lang sunog. Imagine, last March. Ano pong masasabi natin dito po sa hindi matapos na pagkakaroon po ng trade fair naman sa ating pong lungsod? Yes. Ano pong opinion nyo dito? Yes, ma'am. Malaki ang epekto po niyan. Kasi, ma'am, pag may ganyan mga trade fair, wala nang pumapasok sa market. Yung mga nagko-close ng session, ganyan, may mga product na kung ano-ano binibenta, lalo na yung mga fruits, ma'am. Eh, ikaw naman, namasyal ka na at lahat, andun na bibili mo lahat, one-stop shop na. Ba't pumunta ka pa sa market? Parehas din naman ang binibenta. Kung minsan pa nga, nakikitay up na sila ng price sa market eh. Pero, hindi ba dapat matuwa tayo at natutulungan din po natin yung mga ibang MSMEs at ganyan din naman na ito po ay minsan lang sa isang taon, hindi naman po ito araw-araw? Hindi naman po minsan lang sa isang taon yun, ma'am. Ang nangyayari na nga ngayon mayroong every Sunday, mayroon na nga yung area na ikinulong, parang Malcolm. You think that since, ewan ko kung ilang month na yan na andyan yung, hindi, kasi alam mo, sad to say, na previous administration, nagko-close lang po ang session tuwing Tanambenga. Yun po ang totoo. At saka ang Bornham, nagko-close din yan na mayroon mga trade fair, may mga nagtitinda, is talagang Tanambenga lang. Not every Sunday or what like that. So, nakakalungkot. We're appealing talaga to the mayor. Sad to say talaga, mayor. Pero, yun po ang totoo. Last po kami talaga, nahihirapan kami dyan sa market dahil sa mga open market dyan sa lakas. Kasi po, alam mo naman ang concept ng tao na masyal ka na. Diyan ka na eh. Ba't maglalakad pa ako na pupunta ng market kung nandyan? Sa totoo lang, nasisiro pa kami kumisan. Lalo na pag ganyan, may mga open na ganyan. Kung meron ka pong mensahe sa ating pong lokal na gobyerno, lalong-lalo na po sa mga nakaupo sa posisyon sa ngayon, ano po iyon at bakit? Kami po ay umaapila po sa gobyerno ng lungsod ng Baguio na hindi po kami against sa development program po ng city. Kami po ay nasasiyahan na magkaroon ng maganda, malinis, attractive na market. The fact na pag naman po ang SM or outside or private entity ang magde-develop ng market. The fact na kung kaya i-develop ng city, why not? Willing naman po kami mga vendors na tumulong kung ano man ang magandang hangarin ng ating gobyerno sa lungsod ng Baguio para mapaganda ang palengke, to attract tourism, para makarating sila sa atin na maganda ang palengke, malinis, maayos. One time po, naging most cleanest city pang Baguio nung nandun pa kami sa kalsada. Isipin mo po yung mayor. Kami po ay vendor sa kalsada, naging one of the cleanest city in the Philippines ang Baguio. Bakit hindi natin kayang ibalik yun? Na hindi kami gagalawin na i-develop ang market by private entities. Meaning naman po ang mga vendors na tumulong. Marami pong kakayanan ang vendors, hindi nyo lang po napapansin. Ina-underestimate nyo lang po kami mga vendors, but actually, we have also the potentials and we are also educated, not just a mere vendor. Marami po kaming magagawa rin para sa kabutihan ng syudad ng Baguio. Yan lang po ang masasabi ko, ma'am. Kayo po na mga nanonood at nakikinig ngayong araw na ito sa amin, nasa sa inyo po ang desisyon. Kung sino po sa tingin ninyo ang mas mainam na mag-develop ng ating palengke. Iiwan po namin sa inyo ang katanungan na iyan. At lagi niyo ko sanang tatandaan, di pa nagkaysa ng iwan-iwan, itinaranyag na pagsayaatan. This is yours truly, Ikit ng Bayan. At kayo po yung nanonood sa programang Boses ng Palengke, ang public market para sa lahat. Dito lamang po yan sa Balitang Northern Luzon. Naimbag na aldaw, kana tayo amin ako. Thank you, Mom.